Anato kuwan biyahe sa eroplano, anato kadadlaw na biyahe is 15 flights a day with aircraft movement of 30 bale. So by December 3 ang PAL South Palex is magdugan ng isa ka flight gikan sa Clark Siargao na biyahe. So mahimo na si Jan ng 16 flights a day. And then aton kabalita man siguro kamo ato recent incident na may ato na disabled aircraft isa ka Palex Q400 yun siya na pagliko niya sa runway, taxiway going sa Amok Way 4 doon sa tapat na bulasot ang niya left landing gear nabulasot sa grassy portion ng taxiway sa runway. Amok na great responde, join nag-responde mga taga-DPWH and then Philippine Air Force, Philippine Air Force, tapos nato yung GO Del Carmen nag-responde man kay Mayor Coro nagkakuan sila, tapos ang mga ato Kapgo na station direct, tapos namo sa mga empleyado direct sa Kaap nag-responde man sa Pantaro. Pero sa Diyos way na casualty na naangon. Sa initial investigation kung imo gudud ko anon may fault gadud sa fault di sa ko makalaom kay ato under investigation pa man no kay base mo ka kuanta. Pero kung sa kuan sa pag ato subayon ang kuan agi ng eroplano pagliko ko niya anija ya si mo may agihan may taxiway nato uya si mo agi sa yellow lane anija nose gear uya mo agi sa yellow lane, so joy ko yung tendency na mahuyo gud ka ani mo pikas ligid kay tricycle type man ang eroplano nato tuyo man kaligid kung nato gud ko anon base malokero lisad kita makalaw ato lamang kuan na kay under investigation pa man sa isa kon overshoot doon skid ra sa kuan skid lang aton primero aton nakahinumdum ka mo aton Skyjet amo ka ditoy overshoot kay gikan man sila naglanding pag landing roll niya nilabay sila sa runway amo dyan overshoot anini nato kuan na ini runway excursion ang tawag namo na ang isa kay during naman sa pagtaxi niya papalik naman sila landing sila sa runway 01 tapos ni U-turn balik ni taxi sa taxiway tapos niliko dito nang huyo ganito sa ligid. Unforeseen events man no unforeseen events at hindi nato matagna pero anda man siya go airport kung ano yung emergency na mahitabo anda man on airport na mo responde anytime. Sa Cebu Pacific naman during landing siya safe naman yung landing niya pero yung upon landing roll nibuto ang sumabog yung gulong niya left side sumabog yung gulong and then na disabled siya sa runway tapos nakuha siya mga kadlaw na natanggal siya sa runway at around 3:35 AM. Usually safe naman ang runway natin, clear naman ang runway natin dahil may previous na mga landing and take off na tayo. May 5 arrivals na at saka 5 departures. So di natin masabi na FOD kasi FOD foreign object debris. Yes. So yun na instance hindi natin makuha na FOD talaga yun. So nangyari talaga is yung gulong ang sumabog. Safe naman ang airport natin ha. May mga kuwan tayo tawag ito equipments na makakuha in case of emergency. Pero kasi tayo control tower tayo. Mayroon kasi na sa Kaap na isang departamento
na nagko-control ng aircraft. So ang Siargao is a established aerodrome control service. So parang safe ang aircraft to and from going to their destination. Ako lamang inikuha na oportunidad na magpasalamat sa ato local government, sa DELCAM na ni-responsive sila sa aton nahitabo na duha ka insidente. At the same time, ang pinaka pasalamatan ko nakuan, shout out ako kan sa DE ng DPWH kay Engineer Ani de la Vega. Salamat ko karado sa responde, nagpahato dadon sila ng inino pa backhoe niya, nag-provide sila ng lights, generator lights gani. So takwa na ako pasalamat sa ida. And of course, ang ato mga airline employees, ang ato pinakakuha naman amo ka-up employees diri, ang ARPS, CSI, and especially ato mga airport maintenance. Arang gadto dila natabang. Amura ka na daw na ako. So salamat ka daw.